Mga kabayan, sa wakas kumanta na si Ka Eric Celis at sinabi na sa isang congressman kung sino ang kanyang source na nagbigay ng impormasyon kaugnay sa controversial na 1.8 bilyong pisong pondo para sa travel ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tambunting, eksklusibong pinangalanan ni Ka Eric at sinabi sa kanya kung sino ito matapos siyang bumisita kahapon sa kulungan ng dalawang angkor ng SMNI. Sino kaya ang taong ito at ano ang koneksyon niya sa Senado at kay Speaker Romualdez? Tinanong umano ng kongresista si Celis kung payag itong ibunyag sa kanya ang source dahil ayaw nitong sabihin sa executive session at nagbigay naman si Celis ng pangalan kaya't mayroon talaga anyang source. Samantala, sumugod na kahapon sa Korte Suprema ang grupo nila Attorney Harry Roque at ang asawa ni Ka Eric at Dr. Badoy para sampahan ng kaso ang mga congressman na nagpakulong sa dalawang angkor ng SMNI. Ang issue po rito, unang-una, pwede bang mag-contempt at magpakulong ang Kamara de Representante laban sa mga media na ginagamit lamang ang kanilang karapatan para sa malayang pamamahayag? O ito ba ay pinagbabawal ng saligang batas bilang subsequent punishment para sa freedom of the press? So hindi lang po si Badoy at si Ka Eric ang dumudulog ngayon sa Korte Suprema, kundi lahat po ng mamamayang Pilipino na nagbibigay importansya sa malayang pamamahayag, malayang pananalita at demokrasya dito sa ating bansa. Dahil sa pagsugod ng kampo nila Ka Eric sa Korte Suprema, nabulabog naman ang Kongreso kung saan ay tila bahag ang buntot ng mga congressman at gustong ipaatras nila Ka Eric ang kanilang demanda laban sa kanila kapalit ng kanilang kalayaan. Makikiusap ka dito na humihingi ka ng pagpapalaya, kasan sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa Korte Suprema. Although they have already filed cases in the Supreme Court, they can always withdraw the cases filed at the court. So, tignan po natin kung ano hoong direksyon nila Celis and ni Badoy. Mr. Celis would be able to convince those that filed to withdraw immediately. We are going to suspend decision of the request of Ka Eric. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa bidyong ito ay malalaman natin kung paano nagpanik at kung anong reaksyon ng mga congressman sa ginawang demanda nila Ka Eric at Badoy laban sa kanila. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Naghain ng petisyon for certiorari at writ of habeas corpus ang kampo ni Lorraine Badoy at Eric Celis sa Korte Suprema laban huyan sa House of Representatives Committee on Legislative Franchises. Ito ay matapos initinil ng naturang komite sina Badoy at Celis dahil sa umunoy unruly behavior ng mga ito sa isinagawang pagdinig ng Kamara hinggil sa impormasyong ibinunyag ng SMNI News anchors na umunoy travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez na umabot sa 1.8 billion pesos. Pasado alas 2 ng hapon kanina dumating ang kanilang legal counsel na si Attorney Harry Roque kasama sina Walter Partosa, ang asawa ni Lorraine Badoy, at Ruhilia Celis, ang asawa naman ni Eric Celis. Ayon kay Roque, ito ay makasaysayan sapagkat importanteng ipaglaban ang karapatan ng malayang pamamahayag. Hindi ra dapat pinipilit ng Kongreso ang dalawang mamamahayag na sabihin ang source nito ukol sa impormasyong hinayag nila sa kanilang programa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Harry Roque. Ngayon ay makasaysayan para sa demokrasya. Importante pong ipaglaban ang karapatan ng malayang pamamahayag. Importante pong ipaglaban ang karapatan ng malayang pananalita. Malinaw po na illegal. Unang-una, hindi po dapat mapilit ang mamamahayag na ibunyag ang source niya dahil nga po sa SOTO at dapat po bago magpakulong, binibigyan muna ng pagkakataon na marinig ang mga resource persons sa Kamara. Samantala, umaasa naman ang asawa ni Badoy at Celis
na papanigan sila ng Korte Suprema upang makasama nila ang kanilang asawa sa araw ng Pasko. Narito ang magkasunod tinig ni Walter Partosa, ang asawa ni Lorraine Badoy, at Rogelia Celis, ang asawa naman ni Eric Celis. Ang labang ito ay hindi lang para kay Eric, para rin sa buong pamilya namin. Pinangalanan na ni Sunshine Media Network Incorporation Program Host Eric Celis ang kanyang source kaugnay sa unverified report na 1.8 billion pesos travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon nga kay House Committee on Legislative Franchise Chairperson Gus Tambunting, ibinigay ni Celis ang pangalan ng kanyang source nang bumisita ito sa kanya at kanyang co-host na si Lorraine Badoy na kapwa kasalukuyang nakakulong sa Batasan Complex sa lungsod ng Quezon matapos ipakontempt dahil sa hindi pagsagot sa mga katanungan ng mga mambabatas. Tinanong umano ng kongresista si Celis kung payag itong ibunyag sa kanya ang source dahil ayaw nitong sabihin sa executive session at nagbigay naman si Celis ng pangalan kaya't mayroon talaga anyang source. Kaugnay nito, tatalakayin ng mambabatas ang hinggil sa naturang source kasama ang mga miyembro ng komite maging sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri para ma-validate ang natanggap nitong impormasyon. Ayon pa sa mambabatas, ang naturang source, batay na rin kay Celis, ay isang lalaki. Subalit nilinaw naman ng House Leader na ang desisyon ni Celis na ibulgar ang kanyang source ay hindi naggagarantiya ng kanyang paglaya at ni Badoy. Hiwalay na usapin naman anya ang kanilang kahilingan para sa furlough mula sa resolusyon na humihiling sa pagsasara ng naturang network. Ayon kay House Panel Chair Tambunting, humiling si Celis para sa furlough dahil physical annual umano ang ina nito. Una naman nang pinagtibay ng komite ang isang resolution na nananawagan sa National Telecommunications Commission para suspindihin ang operasyon ng nasabing network sa ilalim nga ng Suarasag Media Corporation franchise na iginawad ng Kongreso noong taong pang 2019. Eto nga yung pagpunta ni Roque doon sa Supreme Court, no? Panoorin natin kung anong ginawa ni Attorney Harry Roque sa Supreme Court. Panoorin muna natin 'to. Pwede bang i-contempt ang isang mamamahayag kung ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nasa Sotolo? So ang reresolba ng hukuman dito ay mas makapangyarihan ba ang Kongreso ng bumuo ng Sotolo na nagsasabi na hindi po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na i-reveal ang kanilang sources kung ito po ay itatanong sa congressional hearing. So ang tanong, mas makapangyarihan ba ang Kongreso kesa dun sa batas na pinuo nila? No? At pangatlo, siyempre, ay pwede bang magpakulong ang Kongreso ng walang due process? Dahil nakita nyo naman po, si Lorraine Badoy pinakulong dahil ang sagot niya minsan oo, minsan hindi. Pero ang tanong, merong bang advertisers ang programa niyong Laban sa Bayan? Dahil po dun sa pagkakaiba ng sagot niya, kung may advertisers o wala, kinulong na siya dahil siya po ay nagsisinungaling. At ang kasalanan naman po ni Ka Eric, ayaw nga niyang i-reveal ang source niya dahil sa Sotolo, at ang sabi ng mga congressmen, hindi raw po pwedeng i-invoke ang Sotolo sa Kamara de Representante. Akalain mo yun, hahayaan mo sila, may pamilya yung mga yan, hahayaan mo sila na makulong sa gitna ng Pasko at ng New Year. So panoorin natin ito, ang reaction nila. Inclined, Mr. Chair, to deny the request if it will be forwarded to the committee because this is show of What? how do you say, What? bad faith Mm. or suspend consideration, Mr. Chair, kasi makikiusap ka dito na humihingi ka ng pagpapalaya, kasan sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa sa Korte Suprema. Maisingit ko lang yan na yung peace talks na sinasabi. Kaya dong sa peace talks, makikipag-usap yung mga rebelde na magkaroon ng ceasefire, peace talks. Ano? Pero tinatrador naman tayo. O parang ganun ang gusto niyang ibig sabihin dito. Pero tignan natin. So, sa aking palagay po, Mr. Chair, hindi yata sumasang-ayon yun sa common logic at saka sa ipinapakiusap ng
ng kanyang kliyente dito sa sulat na binasa natin kanina. Mm. Mr. Chair, The Honorable Pimentel and the Honorable Abante. Mr. Chair, I suggest that we suspend consideration, not Natakot. entirely deny the subject matter or the request, because although they have already filed cases in the Supreme Court, Nako, patay. they can always withdraw Mm. the cases filed at the court. So, tignan po natin kung ano hoong direksyon nila Celis and ni Badoy. If they really want this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in the Supreme Court before we even start considering the request. So dyan pa lang nakikita ninyo, na sila. Nakikipagkasunduan na lang sila kasi nagimbal sila kasi kung tutuusin, kung talaga kayong matatapang kayo at may prinsipyo kayo doon sa decision ninyong i-contempt yung dalawang yan at sa inyo nga pinaniniwalaan nyo na tama yung mga actions ninyo. Oh, bakit ngayon parang gusto nyong makipag-bargainan, ha? Dapat kung i-withdraw nila, saka natin ikokonsidera yung pagpapalaya. Oh, kala ko ba meron kayong paninindigan? So, Mr. Chair, I strongly suggest that we suspend consideration on this matter. Mr. Bakit? Chair, Tuloy nyo The Honorable Abante. actually, I was about to make a motion for furlough, but because of this development that even Congressman Suarez has said and Congressman Pimentel, I would agree with them, Mr. Chair, unless otherwise, Mr. Celis would be able to convince those that filed to withdraw immediately. We might be able to consider, but if they Bakit? Bakit kayo natakot? Oh, Supreme Court lang naman yan. Di ba mas batas kayo? Kayo ngayong nasusunod yung ginawa ninyong batas, ayaw ninyong may apply sa inyo. So ba't kayo matatakot sa Supreme Court? Regardless kung iatras o hindi, kung talaga kayo, dapat hindi. Ayaw namin palayaan lang. Kung gusto nila ituloy sa Supreme Court, go ahead. if they will not be able to withdraw, Mr. Chair, then we would like to let them know that they're going to stay here in this Christmas season, from here until New Year. And that would be very, very hard for them. They should realize that. So nawala na yung sinasabi nila na sakalang mapapalaya sila Eric at Loren Badoy. Kapag sinabi na ni Ka Eric yung kanyang source. So wala na yun, ganong argumento, no? Nandito na sila sa nagkipagbabarginan na sila na palalayain ka namin, pero i-withdraw ninyo yung kaso. Thank you very much, Honorable Abante. So, the motion of the Honorable Pimentel. The motion, Yes. Mr. Chair, I move that we suspend the consideration on the request of Mr. Celis. So move, Mr. Chair. There's motion. Minove nila, masuspend. Instead na i-deny nila, isususpende muna nila dahil gusto nilang masigurado na i-withdraw muna ng kampo nila Ka Eric at Dr. Loren Badoy yung sinampa nila Attorney Harry Roque sa Supreme Court. Seconded by the Honorable Senior Deputy Speaker Gonzales and the Honorable Benny Abante. The chair hearing no objections on a unanimous vote. We are going to suspend decision of the request of Ka Eric until we're able to clear it with them personally as to this case that they have filed before the Supreme Court and the contents of the case. Kita nyo?
wala pa nga eh. Kumbaga papunta pa lang sa Supreme Court. Although nandun na. Pero I mean, hindi pa naumpisahan yung hearing sa Supreme Court. Pero bakit parang takot na sila? Sabi nila, okay, ganito lang kung isimplihan lang natin yung dating ng suspension nila. Gusto nilang i-suspend muna yung decision nila kasi nga yung kampo nila ka Eric ay humihingi ng consideration na palayain sila dahil in light of the spirit of Christmas and New Year. So ngayon, sabi ni Suarez kanina, sabi niya, para namang unfair yun. Palalayain mo yung tao pero sa likod pala natin, ini-stab pala tayo, kinakasuhan pala tayo, sabi niya. O sabi naman ni Pimentel, can we give, bigyan natin ng suspension muna until masigurado natin na i-withdraw nila yung kaso. Ang tanong, hindi pa nga nila alam kung anong content ng kaso 'di ba? Pero gimbal na gimbal sila.